Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Grupong Escudero, kinalampag, Sara Duterte, kinastigo ang yabang, Senator Soto, binira, kabalbalan ni Escudero, at Robin Padilla nagpakalat ng katangahan matapos ang nakakahiyang sagot ni VP Sara na ipabasura ang impeachment trial. Abay hindi ito pinalagpas ng taong bayan, lalo na ang mga matatapang at magagaling na abogado. Samantala, Escudero biglang tahimik matapos ang halatadong taktika ni Sara Duterte na iwasan at ipabasura ang impeachment trial. Habang si Escudero ay nagpapakitang gilas sa mga Duterte para manatili sa pwestong Senate President, abay Robin Padilla nagpakita naman di umano ng katangahan sa ngalan ng kanyang amo. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. There's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. What happened to wanting a bloodbath? Yan ang tanong ng abogadong si Jesus Falsis matapos maghain ng answer ad cautelam ang mga abogado ni VP Sara sa summons ng Senate Impeachment Court. Maging ang House prosecution, tila nagtaka rin. Una na kasing sinabi ni VP Sara na handa siya sa paglilitis at gusto niya ng bloodbath. 6 copies ang natanggap ng Clerk of Court na mula sa messenger ng Fortuna Nervasa and Salazar Law Firm. Babasahin pa ni Senate President Chis Escudero ang mga dokumento. Una nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam ang 16 lawyers ni VP Sara sa impeachment. Sa sagot ni VP Sara, inargue doon na wala namang reklamong dapat sagutin dahil wala naman daw pinresent na articles of impeachment sa korte. Katunayan daw nitong June 10, sa botong 18-5, iniutos ng korte ang pagbabalik ng mga reklamo sa House of Representatives para kumpirmahing wala silang nilabag na 1-year bar rule o pagbabawal sa paghahain ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal at dapat willing mag-pursue ang 20th Congress sa paglilitis. Una nang sinabi ng depensa na void na from the very beginning ang mga reklamo dahil unconstitutional ito. Not guilty ang plea ni VP Sara, but she's not backing down. Sabi ng mga abogado, kailangang maresolbahan muna ang mga legal defense na yan at saka i-dismiss na ang buong kaso. Reaksyon ni Falsis sa isang Facebook post, kunwari matapang, pero sa totoo ay duwag ang kampo ni VP Sara. Para sa prosecution, tuloy pa rin ang trial, lalo na't sumagot pa rin ang kampo ni VP Sara. Kaya naman mga kaibigan, hindi maalis sa taong bayan na isipin talaga na ang lahat ng ito ay planado mula pa umpisa. Dahil nga kung mapapansin ninyo, yung ginawa ng mga senador na motion to return, motion to remand, na ibalik yung kaso sa Kamara, abay yan din yung ginagamit ngayon ni Sara Duterte para ilibing itong kaso. Di ba? Kung isipin ninyo kung tuloy-tuloy lang yung impeachment trial na walang ginawang mga ganitong mga circus, sana humaharap na ngayon si Sara Duterte. Tapos papaboran pa ng mga 18 senador. Lalo pa, isa rin tong si Escudero, di ba, na Senate President, na presiding officer ng impeachment court. Saan ka naman nakakita ng ganyan mga kababayan, di ba? Imbis na ituloy-tuloy lang, wala mga kaibigan. Sila pa yung gumagawa ng dahilan para magkaroon talaga ng pabor si Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, hindi rin papatinag dyan ang prosecutor team. Talagang gusto talaga nilang ipakita sa taong bayan yung mga sinasabi nilang malalakas na ebidensya. Pagbigyan lang sila ng Senado at makikita nila kung ano nga ba yung mga itinatago ni Sara Duterte sa taong bayan. Kaya naman mga kaibigan, matindi yung naging kasagutan dito ni Attorney Bukoy sa mga galaw at mga ginagawang pag-iwas ni Sara Duterte. At mamaya mga kaibigan, abangan nyo si Senator Soto. Ay nako, talagang binira itong mga kabalbalan ni Escudero. Ang inilahado, ang final ng ni Vice President Duterte ay hindi reply kundi isang answer ad cautelam. Ano po ang aming reaction dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap yung o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag-file ng special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado.
Ang ginawa niya, ang ginawa ng pangalawang Pangulo through her lawyers, pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag-file lang ng ad cautelam, entry of appearance, pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon din po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. So ito po hindi ho ito naaayon. So as if nag-file siya ng answer pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Pero mga kaibigan, kung ganun man na hindi niya kinikilala ang impeachment court, abay nasaan na yung sinasabi ni Escudero mga kaibigan, di ba? Na sino man ang hindi susunod sa kautusan ng impeachment court sa pangunguna ni Supremo Escudero ay kanyang iko-contempt. Di ba mga kaibigan, sinabi niya yon? Pero nasaan na kung mismong si Sara Duterte ay hindi sumusunod? Di ba hindi niya kinikilala yung kapangyarihan at kautusan ng impeachment court? O yan na nga yung sinasabi natin dati mga kaibigan, di ba? Paano na lang kung si Sara Duterte yung hindi sumunod? Kaya ba ni Escudero na i-contempt itong si Sara Duterte? Nako talaga. Ay nako. Sa mga naging pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot, inaasahan na po namin ito na she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. May sinabi pa, dadagdagan ko po, sinabi niya na ang articles of incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit yung sinagot? Totoo naman mga kaibigan, di ba? Kung ito man ay isang basura sa tingin ni Sara Duterte, bakit ka sumagot? Totoo naman. Ibig sabihin, nandun pa rin yung pagtugon mo, di ba? Andun yung takot mo. Alam yan ng mga abogado ni Sara Duterte, di ba? May kalalagyan ka talaga sa batas. Pero kung yan, patuloy kang iiwas, abay hahabulin ka pa rin. Wala kang tatakbuhan, Sara. Sabi nga mga kaibigan ni Kong Castro, isa ka talagang pusit. Hanggang ngayon, iwas na iwas ka. Oo, nagtatago ka pa rin dyan sa kadiliman. Na ayaw mong sagutin itong mga paratang sa'yo. Oo, tapos sasabihin mo, basura. Sabi pa nga ni Kong Castro mga kaibigan, ano to, marathon? O, takbo ka ng takbo, Sara Duterte. O, huwag kang mag-alala, hinahabol ka pa rin ng batas. Ayon yan mismo kay Kong Castro mga kaibigan. Sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Yung ginawa ho, yung sinabi ho nung legal team ay all conclusions. They're all conclusions. Ang gusto namin, factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot Paano? So, saan ang direksyon natin? Ngayon, gaya na sinabi ko, kakulangan nila yun. Hindi nila sinagot yung factual allegations. On our part, we will proceed and address the factual issues. We are at nasa stage na tayo nakasagot na Okay? So ngayon dapat mag-pre-trial na. Bakit pre-trial? Kasi sa dami ng ebidensya namin, kinakailangan i-pre-marking to markahan. Mahirap po magmamarka habang nagta-trial. Aksaya ho ng panahon yan. Kaya ang gusto namin, maka-pre-trial. Pag matapos yung pre-trial, diretso na sa trial. Hihingi na kami ng trial dates. Hihingi kami sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Sana wag na niyang i-divert. Sana. Pero sa mga nangyayari ho ngayon, mukhang may aasahan pa tayo na ibang paraan kung paano ito ilihis. Pag ito inilihis, then alam na natin kung bakit umiiwas na sagutin ng harapan.
Kung maliho yung ginagawa nilang paglilihis, kukontrahin ho namin. At sasabihin namin kung bakit. Ang gusto natin, ang gusto ng sambayanan, the clamor is, we go to trial. Dahil ang mandato is to try and to decide, not to dismiss without trial. Subalit, gusto ko pong idagdag, kami po ay naniniwala pa rin na ang mga husgado ng impeachment court ay gagawin kung ano ang wasto. That they will do the right thing in accordance with their mandate, in accordance with the Constitution, and in accordance with what is right. What can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito ho yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. We made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. Maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy. Napakagandang pagpapaliwanag. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang punto lang lahat ng ito ay talagang umiiwas si Sara Duterte. Oo. Akala ba natin, di ba, matapang siya, gusto niyang harapin. Pero ito naman yung ginagawa niya, gusto niyang ipa-dismiss. Di ba? Kaya mapapansin talaga natin dito at hindi talaga maiwasan ng taong bayan na mag-isip na sa umpisa pa lang, ang lahat ng ito ay planado. Kasama na dyan, syempre, si Escudero. Diba? Kasi nga, dun pa lang sa fourth with na yan, hindi niya na ginalaw. Wala siyang aksyon na ginawa. Diba? Tapos, nung papalapit na, yung kanyang schedule na nauna, na June 2, tapos June 3, magko-convene, abay sabay reschedule. Tapos, nakita nyo na kung ano yung mga sumunod, diba? Na ginawa nila. Pero nakakalungkot, mga kaibigan, yung inaasahan natin na mga senador natin na silang uupong senator judge, abay sila pa ang nagpapakita na nag-aabogado dito kay Sara Duterte. Tapos lahat ng mga galaw nila mga kaibigan, yan din yung sinusundan ngayon ni Sara Duterte para magkaroon ng technicalities dyan sa kanyang impeachment trial. Kaya nga laging sinasabi ni Escudero, pag meron kayong nakikita na mali sa ginawa namin, abay iyakyat nyo sa Supreme Court. Kung saan sinasabi naman ni Senator Coco Pimentel at ang iba pang legal luminaries natin na pag yan ang laging ginagawa, yan ay isang pagpapahayag at halatadong galaw na delaying tactics sa impeachment process at sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, kung hindi sana ginawa ni Escudero ang lahat ng ito, abay siguro mga kaibigan, smooth, kalmado yung proseso ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng kabalbalan ni Escudero, abay narito ang matinding birada ni Senator Tito Soto. Doon muna ako sa aking punto, which is, how did you do it? What did they do? They called for an impeachment court, nag-oath-taking, pagkatapos nag-motion sa loob ng impeachment court. That is not done. A senator judge does not file a motion for a resolution. Look at the two other impeachments that we had. Look at the impeachments of the other countries. Walang ganon. They should have done it as a legislative body. Doon pa lang, iba na eh. Di ba mga kaibigan, yung kay Bato, naalala ninyo yon? Doon pa lang mga kaibigan hindi na sinita hindi na nag-object itong si Escudero. Kaya doon pa lang sinasabi ni Senator Soto, may mali na. Oo.
nag-take out ka na eh. Impeachment court ka na eh. Ibig sabihin, impartial ka na. Magiging patas ka na. Pero pagdating sa loob ng impeachment court, aba, nanguna pa talaga yung senator judge na mag-motion to dismiss. Iba na yung ginawa. Tumawag muna ng impeachment court, pagkatapos parang gustong i-dismiss. Di ba? Pero naging remand. So, I can be very neutral in this. I'm talking of proper procedures. That rules and procedures should be followed strictly in this case. Because nakataya dito, division of the country, nakataya dito. Kaya dapat yan, sinusunod lahat ng tama ng proper dapat gawin. Dapat nasunod yung forthwith and a reasonable delay. Kung pagkatanggap, ni-refer sa Committee on Rules. What can the Senate then do then? May campaign. So yun daw yung magiging delay. Pero makakakilos ang Committee on Rules. Makaka-review. Makaka-suggest sa legislative body, the Senate as a legislative body on what to do. Bakit nakapag-hearing sila? Bakit nakapag-hearing ng ilang beses si Senator Marcos? Dapat nasunod yung forthwith. Kung natanggap ng Senate President, ni-refer sa Committee on Rules, sabihin, ang Committee on Rules ngayon, bahala kung anong gusto mong gawin dyan. Reviewin ninyo, padala nyo sa amin ng kopya, pag-aralan na namin yan. So, pagdating niyang gusto nilang mag-remand, June 3 lang nila pinag-usapan sa Committee on Rules, nag-conduct sila as an impeachment court, it becomes premature to take the allegations of the content of the articles of impeachment without conducting a trial or an inquiry at the very least. Dapat nag-trial or nag-inquiry sa laman. Bago mo sabihin na hindi, mali ito naman. Pinag-usapan niyo ba? Very seldom, unless very in rare cases, that the Senate President calls for recognizes someone who is not being recognized by the majority leader. And why is the Senate President recognizing everyone? Just like that. So, doon pa lang makikita mo. At saka masakit dito, they were in robes. That was the impeachment court that was happening. It is never done. The motions raised in the majority leader in the impeachment court is usually for adoption of proposed resolutions lang. Motions regarding procedural matters only. Kahit yung mga senator judges cannot just stand for and come up with any motion. In the impeachment court, it is reserved to the prosecutors and the defense lawyers. Ganun ang dapat na procedure doon. So what I'm saying is that as a legislative body, they should have discussed that, and instead not going into the impeachment court and coming up with so many ideas and remand. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Kung hindi lang sana gumawa-gawa ng kung ano-ano itong mga 18 senador natin na pinaboran yung mga remand na yan o return na yan, ay hindi sana magiging komplikadong lahat. Sinasabi nga dito mga kaibigan ni Senator Tito Soto, nagsuot pa kayo ng robe. Nakakalungkot mga kaibigan, nakakahiya. Tapos, ang gagawin nyo lang pala ay magmo-motion to dismiss. Samantalang nanumpa na kayo na magiging patas kayo, na hindi kayo magiging bias, di ba? Magiging impartial kayo sa mata ng publiko. Pero mga kaibigan, kabaligtaran. Imbis na matuwa sa inyo yung taong bayan, abay harap-harapan talaga na ginagago ninyo. Kaya ito yung sinasabi ni Senator Tito Soto mga kaibigan, na sana ibalik yung kagandahan at yung kredibilidad at integridad ng Senado. Hindi yung ganito mga kaibigan. Kaya maraming nagsasabi na napapalibutan na ng mga kung ano-anong elemento itong Senado natin. Eto mga kaibigan, na nakakalungkot lang. Meron ako nabasang isang comment mga kaibigan na sinasabi, mas okay na lang daw na madagdagan sana itong mga 18 senador na pumabor. Kahit pa sana 24 na kasing utak ni Robin Padilla. Kaya naman mga kaibigan, itong si Senador Robin Padilla natin, dahil sa mga nababasa niya siguro na maraming bumibilib sa kanya, abay gumawa na naman mga kaibigan ng di umano'y katangahan. Narito mga kaibigan.
More than 100 days mula nang maaresto si FPRRD, sinubukan ni Senator Robin Padilla na maghain ng Senate resolution para pabalikin siya sa Pinas. Kaya lang, hindi ito tinanggap ng Senate Bills and Index Section dahil nakapag-adjourn na ang 19th Congress. Sa reso, nanawagan si Padilla na agarang pauwiin si Duterte mula sa ICC detention sa The Hague, Netherlands. Layunin ng reso na maituon ng gobyerno sa national unity at tumutok sa mas mahalagang issue gaya ng kagutuman. Binigyang diin pa ni Padilla na bilang dating mayor, kongresista at pangulo, di raw dapat litisin ng dayuhang hukuman si Duterte. Kakaiba talaga magrasuntong si Padilla, mga kaibigan, no? Unang-una, mga kaibigan, no, itong resolution niya na to, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan talaga si Senator Robin. Alam niya naman, mga kaibigan, na hindi na pwede yan. Kasi nga nag-adjourn na ang Senado. Sinong sasagot niyan, di ba? Ewan ko, mga kaibigan, no, kung nananadya ba talaga sila o talagang tanga talaga, mga kaibigan. Ay nako talaga, Senator Robin. Tapos sinasabi pa ng iba, mga kaibigan, ginagawa nila to para pagtakpan yung kaduwagan ng amo nila, ng mga Duterte, o sa accountability. Kumbaga, mainit na yung usapin ni Sara Duterte doon sa impeachment dahil ipinapabasura niya. Abay, gagawa naman ng ganito itong sina Robin Padilla para ma-divert yung kaduwagan ng Duterte. At kahit sila na lang yung tawaging tanga sa mga pinagagawa nila, ay okay lang. Ganyan nila ginagawan ng proteksyon ang kanilang amo. Ay nako talaga, oo. Nahaharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa gera kontra droga sa kanyang termino. Sabi pa ni Padilla, may independent foreign policy naman daw ang Pinas at may karapatang humawak ng sariling mga investigasyon. Talaga ba? Yung impeachment trial nga ni Sara Duterte, pahirapan na nga eh. Yan pa kaya, yung kaso ni Digong, kung dito natin lilitisin. Nako naman talaga, 2019 ang kumalas ang bansa sa ICC at 2021 nagsimulang i-authorize nila ang investigation sa war on drugs. May batas din daw sa Pinas, ang RA 9851 na nagsasabing ang pag-surrender sa isang international tribunal gaya ng ICC nakabase dapat sa treaty. Pero di naman na raw binding sa Pilipinas ang Rome Statute. Pinaalala ni Padilla sa Senado ang malawakang suporta sa dating Pangulo, lalo na nitong dumaang midterm polls. Nagpahiwatig nga rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa interes nitong reconciliation o pakikipag-ayos sa pamilya Duterte. Grabe, mga kaibigan, no? Talagang ginagamit pa rin yung ganyan na narrative na gusto ng Pangulo na makipagbate sa mga Duterte. Tapos ang kapalit, iuwi si Digong sa Pilipinas. Antindi. Ilang ulit nang sinabi ng Pangulo natin na walang kondisyon ang pakikipagbate. Hindi ganon at walang ganon. Mahilig talaga gumawa, no, ng mga kakaibang naratibo itong mga alipores ni Duterte. Kakaiba talaga. Hindi man maipauwi si Duterte ng walang ICC conditions, sabi ni Padilla, pwede raw hilingin ang interim release habang hinihintay ang kanyang trial. Ay nako naman talaga, mga kaibigan, sayang talaga yung mga pinapasahod natin sa mga ganitong senador. Lalong-lalo na kung halatang halata na gumagawa na naman ng resolusyon para lang sa kanilang amo. Tapos, mga kaibigan, itong mga supporters ng mga Duterte, abay galit na galit. Bakit naman daw binasura yung napakagandang resolution ni Robin Padilla para sa kanilang former President Duterte? Sinasabi na, abay iba talaga ang Senado, pabor daw sa administrasyon dahil binasura yung resolution ni Robin Padilla. Abay, mga kababayan, eto na nga, ibinasura yan dahil adjourn na nga ang Senado. Kumbaga, wala nang titingin dyan. Lahat nga, mga kaibigan, ng mga pending na mga resolution na yan, terminated na. Wala na kasi adjourn na nga Tapos na yung 19th Congress. Alam naman siguro yan ni Robin Padilla. Senador siya number 1 senador. Di ba? Ilang taon na siyang senador, di niya pa ba alam yan? Siguro nananadya na lang, nagtatanga-tangahan, o kaya naman tanga talaga, di ba, mga kaibigan? Tapos hindi man lang kayang i-correct yung ginawa niya dahil eto nga nagkakaroon tuloy ng kalituhan sa mga supporters nila, di ba? Nagiging tanga din tuloy sila. Naniniwala sa narrative na ibinasura
ng Senado yung resolution ni Padilla dahil pumapabor ang Senado sa administrasyon. Samantala mga kaibigan, ang dami-daming maka-Duterte dyan sa Senado. O, di ba? Doon na lamang sa impeachment trial ni Sara Duterte, di ba? 18 yung pumabor na ibalik yan sa Kamara. Kahit hindi ata naiintindihan kung ano yung remand, return. Kung ano yung nakalakip dyan na magiging issue pagdating sa technicalities, di ba mga kaibigan? Yun nga yung sinasabi ni Attorney Bukoy at ng mga legal luminaries natin na hindi ata nagbabasa itong mga senador natin kung ano magiging implication yan doon sa pagbalik ng kaso ni Sara Duterte sa Kamara. Tapos galit na galit kayo dito sa ginawang aksyon na resolution ni Padilla. Kaya ibinasura yan. Ay nako talaga. Kaya naman mga kaibigan, matindi yung tanong dito ng isang journalist. Nag-file ng reso na naka-adjourn na ang Senado. Anong tawag doon? Oo nga naman mga kaibigan. Ano kayang tawag dito sa ganitong aksyon ni Robin Padilla, no? Ay, nako talaga. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.